Yes, mga tugang, live po kita dito sa Sorsogon City mismo. Dahil may iling nito and sitwasyon mo niyan kan nasusunod po. Stock room dahil digdini sa compound kan na City Hall. Ayan po ano. Ayan, yan yung building mga tugang. And presently, no, iko na po nin sarong fire truck digdi. Ano ini nga, no? Ang sabi kasi bago, fire truck, ayan ini, stock room. Digdi ni sa likod mismo, kan City Hall. Napadalagan ba kami digdi? Ay, grabe na. Ini ang yaon niligdi sa may area sa ano cultural center harani ini mga light materials ang laog ka na ano na ini ay yan yung nangyayari ngayon ano. Anong stock room ini, pare? Ha? Ano ini stock room? Hindi, ang dating garahe yan. Dating garahe. Anong mga nasa... Dating ko niyan, dating motor pool. Dating motor pool. Hiningayan na. Ang sa likod din mismo kay ning ano? City Hall. City Hall, ang sagunian, palusot. Yo. Thank you, pare. Thank you. Ayan, ang sarap na ano. Ipapundo kaya, dapat pumundo na muna para mataganin ano ang fire truck. Nagabot na sarong fire truck kan Bureau of Fire ano para tabangan ang sarupa. Duwa ng fire truck na niyon. Nasa laog gayon ang kalayo mga tugang kasi dahil mangkikalayo na hiling digdi. Pagkihan mo po hindi na truck, okay matuloy niyo. Hihilahin itong isang truck para bigyan ng way na mahila itong mga tugang ining sarong truck na naka ano digdi. Kung mapansin nindo ang laog ka na ano mga gari mga dokumen, mga papeles sila mga light materials mga tugang nga niyon digdi kaya siguro mate ano stock room yun wala man itaw wala man ano yun man ang head kan SK3 si Ange si classmate ang Chinges ayan. Another fire truck ang dumating. Kanyang kabilis ang responde ng sa City Hall po ito. May nagtatanong sa City Hall po ito. Ayan, binuksan na nila yung building kung saan nagsimula ang apoy. Another fire truck ang dumating, no?
Tatlong fire truck na ang naka ano dito ngayon. Ayan na, binumbahan na yung loob. Although wala pa tayong nakikitang apoy, dahil makita kinailing na kalayo pa, naniniwala kita na nasa loob ng building itong apoy, no? Kasi grabe, makapal lang usok. Ayan, nagtulong-tulong na ang sa likod dito ng City Hall, tama. Sir Jeffrey. City Hall po ito, City Hall. Doon kay nagtatanong si Ma'am Nicole, ano? Dito sa side na ito, ang mausok eh. So, dito sa loob mismo ang apoy. Wala pa tayong nakikitang apoy. Pero grabe na ang kapal ng usok, mga kaibigan. Okay naman, wala man tayong nalaman na may na-disgrasya or what, no? Wala man tao dito. Kasi ito pala dating motor pool. And dito stock room. Kung mapapansin nyo, mga light materials, ano? Ayan. Ayan ang loob niya. So, ayan buti hindi kumalat agad ang apoy na ito, mga kaibigan. Ayan, okay na. Tatlong fire truck na, mga kaibigan, ang dito ngayon para pagtulong-tulungan na warehouse ben, sabi ni JJ, stock room po ito, stock room. Hindi po siya parang mga imbakan nito ng mga dokumento, mga papeles, mga tables, mga lumang upuan. Stock room ng City Hall po. Nandito ito sa likod mismo ng City Hall. Ayan yung City Hall. Andito po siya. Ayan. Pag nagkulay puti na ang usok, meaning ano na yan? But so far may ano pa rin. Madami na tayo dito mga kasamahan, ano? Ayan, hindi lang natin alam kung ano ang mga wala pa tayong alam, ano? So far wala pang report na kung bakit nagkaroon ng ganitong sunog ngayon sa loob ng isang stock room dito sa likod ng City Hall. Kung saan patuloy pa rin po na inaapula ng ating mga magigiting na fire personnel, no? Galing sa City Fire Department. And personally nakikita natin ngayon ang kanilang ginagawang
apula, itong apoy na nasa loob ng building, no? Nabuksan na yung warehouse, ay itong stock room. Yes, parang warehouse na rin, ano? Ayan, hindi tayo makalapit masyado mga kaibigan kasi ano na to, masakit sa ilong. May mga ilang kagamitan ang naisalba, mga papeles siguro, yung mga upuan pa lang, oh. Ayan, oh, upuan. Hindi tayo masyadong makalapit, gawa lang ang usok masyadong kahit ako, inuubo na ako, ah. Wala pa pong report na kung ano ang cause ng sunog, no? Dito siya nagtatanong kay Ma'am Aninipot, no? Jelaine. Pasensya na, wala pa tayong updates kasi ongoing po ang ginagawang pag-apula ng apoy ng mga Bureau of Fire, mga personnel ng Bureau of Fire. Oh, nandito na yung isang bombero galing sa Bacon District. Nabuksan na, ayan yung loob, no? Kung nakikita niyo sa ating video, mga kaibigan, ayan, mga sari-saring boxes yan, oh, na nakikita natin. Mga papel, I don't know, document siguro, mga lamesa, mga pinaglumaan lamesa siguro, mga light material. So talagang very ano to sa apoy. So nasa loob ang apoy, ano? Medyo kumalma na ng konti pero mausok pa rin. Naniniwala tayo mga kaibigan na nasa loob ang apoy. Pero ginagawa po ng lahat. Ginagawa ang lahat ng Bureau of Fire to control and to ma-resolve itong incident po ngayong umaga. Dito sa likod ng City Hall. Then for to that, sa likod yung may apoy, yes sir. Try natin ikutan, ano, dyan lang kayo, ha? Iikot tayo sa likod nito mismo. Naku, may mga ano pa pala sa likod, oh. Sana wag abutin yung yung mga gulong. Ayan. Oh, ito yung likod. Mga kaibigan, ito yung likod. And possible andito yung apoy. Kung mapapansin nyo, lumalabas dun sa bubong mismo. Ayan, oh. Ay, grabe, oh. Sana agad maagapan. Ayun, merong isang maliit na bodega dito. Ayan, inaapoy na rin, oh. Tingnan nyo.
may ano, may... Ha? Magkahiwalay mo ang bagang building. Ay, grabe. Oo. Dito na tayo sa harapan. Ito, ganun pa rin ang sitwasyon. Mausok itong ano na to, area na ito, mga kaibigan. Gawa ng ano to, ang laman ng warehouse na ito ay mga light materials. Ito yung mga madaling masunog. Kinder pala yung mga tayo yan. Itong mga naisalba, ito dyan ano, ito yung mga sinalba nila. Ito pa nga niyo. Marami pa sa loob. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fire trucks, no? Ang nagkatutulong-tulong ngayon para apulahin itong sunog dito sa likod ng City Hall. Ito ay isang stock room or storage area ng bodega, sabi ni Jean Bores. Ayan, thank you sir. Bodega. Kasi hindi naman siya talaga room. Kasi malaki siya, hindi siya room. Pag sabi mo room, maliit lang yun. Kaya para safe tayo, bodega. Bodega ito mga kaibigan na nandito sa likod ng City Hall. Actually, grabe usok, di pa naalis. Actually, yes. Kasi ang ating mga bumbero i-clear muna yung labas kasi yung apoy ay nasa loob po ng bodegang ito, no? So hindi man mabubugahan ng tubig yung apoy directly kung hindi maklear yung dadaanan nila or yung harapan. So that's why inopen na po nila yung harapan nitong bodega for them to have a clear shot dun sa possible na apoy. And alam nyo ba, na pag umaapoy at binugahan nyo ng tubig, nagiging ano po yan nagiging usok. So isa yan sa cause ng maitim na usok na lumalabas dito sa bodega. Ayan. Nakapenetrate na yung ilang mga bumbero natin, ano? We have 3, 4, 5, 6, 7 fire trucks kung saan patuloy nilang ginagawa ng paraan na maapula itong apoy na nasa loob nitong bodega. We don't know kung merong mga chemicals inside since maraming naka-imbak dito. Maraming mga naka-stocks na or ginawang imbakan ng mga kung ano-ano gamit, mga hindi na ginagamit na lamesa, upuan, mga dokumento nandito sa loob ng bodegang ito. That's why hindi po natin alam sa ngayon ano ang naging cause. But later on, don't worry mga viewers natin, malalaman din natin yan By the way, ang inyo pong ngayon kasama dito sa nagbibideo, J Primo, ang Primo Home po tabi nindo.
Ayan. Yung isa pang roll up, no? May isa pang roll up na sinisira na nila for them to enter the dragon. Enter the building, no? Kasi kailangan na nasa loob sila eh. Kailangan dun, ayan, sinisira na nila. Kung makikita nyo sa ating video, ang roll up, no? Inaano nila yung roll up. Ayan, grabe pa rin ang usok ko. Ayan na, ayun yung apoy. Nakita ko na yung apoy kung nasan. Saan ang gagaling. Nandun nga sa loob nitong roll up na ito. Medyo lalapit tayo kahit masakit ng aking mata. Nandito sa ano na to, ito mga kaibigan, ang apoy, ayan yan sa area na yan. Ayan sa area na yan, ang apoy. Masakit ng aking mata, ha? Ayan. Dito tayo sa area kung saan andito yung nangyaring sunog ngayon, umaga. Andali lang, ha? Andito lang ang DRR. Oh, nasa likod. Pero hindi naman nila trabaho magkapula ng apoy. Ikat na natin, 1,000. Ayan, mga kaibigan, siguro mamaya, no, i-assess namin ito. Hingi tayo ng update sa Bureau of Fire kung ano ba talaga ang naging cause kung bakit biglang lumiyab yung mga gamit sa loob ng bodega. Actually, na-trace na nila yung apoy, no, inside. Pero yung apoy nandun sa loob ng bodega. Pero siguro nakasaksak ang welding machine nila dito sa bodega na ito, baka tumakbo yung apoy or yung sinasaksakan nung ano. Pero mahirap magano kasi hindi man tayo ang expert. Malaman natin yan sa Bureau of Fire. Sila yung legit na makaka-determine kung ano ba talaga ang cause ng sunog. Tayo ay haka-haka pa lang. Ang importante, nakita natin ngayon mga kaibigan, na patuloy na pinagtutulungan ng mga bombero. 7 fire trucks na andito. Wala tayong nakitang apoy sa labas. So ang nakita natin nasa loob. Actually, dun sa pangatlong roll up, doon natin nakita yung matinding apoy. Parang galit na galit siya eh. Kaya lang itong usok na ito, normal ito nangyayari. Mga school supplies, actually mga puma doon sa likod. Oo, sana wag lang abutin. Although naiwala tayo na hindi naaabot doon, gawa na nandito na ang ating mga magigiting na mga bombero, no? Ayan, masyadong madilim na mga kaibigan yung
Sir announcer, pakibanggit mo po kung saan lugar yung puro kakwento. kanina pa namin binabanggit, sir. Baka ikaw naman ay hindi nakikinig. Malapit siya sa may cultural center. Actually, malapit sa Cultural Center. Ayan yung City Hall. Ayan, likod mismo ng City Hall. Ayan, to be exact, andyan yung sangguniang panlunsod. Okay? Hindi ako puro kwento kasi pag hindi naman ako nagkwento dito, paano nyo maintindihan kung ano yung kinukunan nating video? Okay? Sir Eric Limbot. Okay. So, ayan. Nasa likod ito ng City Hall. How many times na natin sinabi? Ito yun. Andito yung cultural. Kung alam niyo yan. Andito yung DepEd. Itong area na ito. O, yan. O, yan ang City Hall. Andun yung plug. O, yan. Klarado po yan, ha? Nandun po ang beer. Andito lang yung Bureau of Fire. Actually, kaya nga immediately na ano nila, approve nila ngayon yung natakbuhan nila nakatakbo agad sila dito together with the other fire trucks. Ayan. But for now, wala pa tayong nahihirapan yung mga bumbero natin ma-penetrate yung loob. Kasi una, syempre, kulob yan na bodega eh. Mainit. Actually, ako nga, nandun lang ako sa bukana. Parang hirap na ako huminga kanina kasi nalalanghap ko nga yung usok. What more itong mga bumbero na nandun sa loob mismo. Ayan. Puti na yung usok eh, meaning, na siya ng apoy. No? Ilang fire truck? Pito. Ayan, kaya break na muna lahat ng empleyado ng nasa labas lahat. Pasalamat lang tayo, wala pong nasaktan, wala pong kumbaga nagka-problema sa Keep safe po lahat, Mirabel Guevara, thank you. Opo, likod ng City Hall, sabi ni Charles. Buena Obra. Saan lugar po yan? Sa likod po ng City Hall. Ayan po yung City Hall. Lumayo na po ako, sir, mga kaibigan, kasi masyadong yun lang, palobat na rin pala. Anyway, yan ang exit na muna, chapter na muna tayo. Later on, ibibigay namin ang buong detalye. Antayin lang natin ang magiging report ng Bureau of Fire. Doon natin malaman ano ang cost and magkano o ilan yung damage nito and ano ba yung mga nasunog. Yan ang importante kasi warehouse or bodega ito na mga kagamitan dito sa City Hall. So malaman natin yan kung ang kabuuhan ng detalye. Siguro mamaya abangan nyo dito rin sa Wow Smile Radio. For the meantime, out na muna kami. Kasama ko si Boss Sharon and nataon na nadaanan namin. Akala namin nagyusunog lang ng basura. Ayan. So chapter na muna kami. Salamat sa inyong pagsubaybay. Later ang buong detalye ng nangyaring insidenteng ito dito sa loob ng City Hall. Again, sa mga nagtatanong, nasa likod tayo ng City Hall. Okay. Kaklarado yan. Sa likod na siya sabi. Likod naman talaga ng City Hall ito.